tayo, pero yung nasa baba, yung audience, tayo mga nag-join, okay. Pero yung nasa baba, hindi na narinig audio natin. Anong problema? Hindi, kasi nga, nakamute yung host. Pag nag-mute yung host, automatic, yung platform, magiging private. Ano man ang pag-usapan natin dito, hindi nila marinig. Bakit hindi nila i-public para naman marami makarinig? Akala ko nga kasi naka-public. Diba sabi ko nga, Brad Cleo. Sige. Sige, paki-public na lang po, Brad Cleo. Baka pa naman pwede. Kasi dami umaapila, Sumang-ayon naman si Brad Ryan. Kasi mang-ayon naman eh. Ang hindi lang magiging fair kasi yung stand ni Brad Ryan hindi na maririnig ng buo. So, yun na nga eh. Oo. Sayang yung sinasabi ni Brad Ryan, ganda pa naman. Baka naman po pwede, Brad Cleo. Okay lang po ba? Ano po kay Bro Ryan kung okay lang sa kanya? Okay naman daw kay Brad Ryan eh. Wala nang problema kay Brad Ryan. Okay na, Brad Cleo? Okay, sige po. Okay lang po. Okay na. Sa live nyo, pag-ulinik na. I-continue na natin yung I-check mo doon na Saglit lang, check lang natin. Okay na ba? Dinig na po sa baba. Inapila ko na yung audio. Kung pa-comment nga po kung naririnig nyo na. Okay na. Hindi na nakamute yung okay na po. Dinig na. Sige na. Okay, sige. Okay na raw. Yan na. Okay na. Sige. Affirmative, continue time. Pag na-click ko yung oras at kumandar na magsalita, mag-idiretso mo yung latag mo. Sige. Okay na. Okay, go. Ayun, medyo naputol. Ayan. So, yung ang pag-uusapan natin is papatunayan ko yung mga kapatid na lumabas, na rumebelde, yun ang papatunayan ko na anti-Kristo. Ngayon, dahil hindi naka-start na rin ako nung na-stand ko, tutuloy ko na lang ito. Basahin ko po yung unang Timoteo 6:3 hanggang 4. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng Panginoong Jesucristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Ano daw sabi? Ulitin ko, unang Timoteo 6:3. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral, ano ba yung papatunayan ko? Papatunayan ko ayon sa Biblia na yung lumabas na kapatid na nagrebelde, papatunayan ko anti-Kristo. Di ibig sabihin merong kapatid, kasi merong kapatid na lumabas hindi nagrebelde. Bakit? Ibang reason. Yung papatunayan ko yung gaya kay Adel, yung kay Ramil Ramal na nagrebelde. Ngayon, tutuloy ko ulit. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanalaghin nila ng mga pagkakaalit, mga pangalipusta, mga masasamang akala. Yun pala yung mga bagay na isa sa mga katangian nilang palalo. Ano ba yung mga palalo na yun? Pagtatalo, salitang pinagbubuhatan ng kapanagilihan, mga pagkakaalit, mga pangalipusta, at ito yung kahuli-hulihan, mga masasamang akala. Ito yung mga ginagawa nila. Tignan nyo, di ba? Tignan nyo, mula nung unang siglo, nung unang first AD na hinula ni Apostol Juan, na sinabi doon sa unang Juan 2:18 hanggang 19, mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang maraming ng
Antikristo. Gaya nga nalalaman natin ito na ang huling oras, huling oras. Ayan. So kung tutuloy natin sa 19, ito yung mga dahilan, ano. Ito yung dahilan. Sila'y nangagsilabas. Sila'y nangagsilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin. Ayun, napapatunayan kasi nahayag eh. Ibig sabihin nun, hindi talaga sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagagsilabas. Upang sila'y mahayag sa upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. O yung lumabas, no? Yung nag-rebuild. Yun po ang tinutukoy. Ngayon, last 5 minutes. Yung bago ka pa lang na makakilala kay Kristo nung una, ano ang sabi doon sa Mateo 12:43? Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. 44, kung magkagayoy, sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. 45, kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisatahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. So napakaliwanag po na mas lalo kang sasama kaysa ng una nung hindi ka pa nakakilala ng aral. Ngayon nung nakapagkakilala ka ng aral ni Kristo, umurong ka, mas lalong sasama kaysa ng una. Ang dahilan nun, yung lumabas na espiritu, no? Yung lumabas na espiritu kasi nagaganap yun sa through baptism, no? Sa bautismo. So, yung masasamang espiritu during baptism yun, lumalabas yun. Ngayon, kung walang laman o walis na, babalik ngayon, mas lalo pang sasama, ano? Ayan. So, yung punto natin, yung mga nakapakinig ng aral na dati ay sa atin, ang ibig sabihin ng Antikristo, dati kasama, ngayon lumabag, rumibelde. Ayan. Kasi ang sabi doon sa Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, meron din silang pagkakatipon meron din silang daan na tila matuwid sa kanila, sa isang tao. Sa tao lang, matuwid yun. Pero, ang pasaparaang sa Diyos, ano kaya masasabi nun? Pinag-iingat nga tayo Unang Juan 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayun pala yung bilin ng Apostol Juan, na mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Kung nasusubaybayan nyo yung mga live nila, meron ba kayong natutunan doon? Meron ba kayong nakukuhang kumbaga ikakabanal nyo? Hindi kumbaga naghihikayat lang ng isang bagay na ikasisira ng isang tao na hindi naman nila napapatunayan. Kumbaga yung rebelde is patalikod, kumbaga yung laban. Bakit? Sinabi nga doon ng Juan, di ba, kanina, binasa ko, na sila'y nagagsilabas. Kung nanatili sana sila sa atin, sa atin yun. Kung hindi laban sa atin, suma sa atin din yun, di ba?
Anong sabi dito sa unang Tesalonica 5:22? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pinalalayo tayo sa mga anyo ng masama. Kung mananatili ka doon sa mga yung sinasabi doon sa talata na binasa natin kanina na sabi doon sa Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Puro kayo mabubuting gawa, puro kayo pag-ibig. Ano ba yung gusto mong gawin? Andun ba yung sinasabi sa ikalawang Timoteo 3:15 na hinuhulaan ng Biblia na sinasabi doon? Ito ba yung gusto mong mangyari sa mga tao? Basahin. Tay. Okay. Cross-examination, 10 minutes. Ready ka na, DK? Pengi akong timer. Brox, pwede mo akong bigyan ng timer. Pero, bigyan mo ako ng timer sa isang screen para nakikita ko lang kanino ba. Ansat, feed mo nga ako ng timer. Sandali, kahit sa chat lang. Sandali, hindi ba nakikita yung timer? Hindi ba nakikita yung oras? I-confirm ko, hindi ba nakikita yung oras? Kita naman, kita yung oras. Pero si Bipig. Ayan, sige. Paki. Malikot lang. Start na. Ayan, okay. Copy. Okay, tanong ko, ano pangalan niyo nga ulit? Sorry Ryan, ang tanong ko, saan sa Biblia sinabi na ang mga taong umalis sa MCGI ay tinatawag na Antikristo? Yung mga itinakwil po sa mga gawang mabuti. Hindi. At tanong ko, saan nakasulat na yung umalis sa MCGI tinatawag na Antikristo? First time, DK. Basahin ko. Question mo para masagot ng maayos, ano? Ang tino-confirm mo ba is word for word na umalis sa MCGI? Oo. Saang verse niya mapapatunayan na ang umalis sa MCGI tinatawag na Antikristo? Hindi. Okay, yung words, hanap mo bang word? Yung salitang MCGI or context. Ako na, Brad. Okay. Kung yung tanong mo is puro litra na sinasabi mo sa MCGI, hindi po yun ang stand ko, kapatid. Hindi po yung stand ko. Yung stand ko, yung Antikristo na lumabas, na nag-rebuild na ang sinasabi doon sa unang Juan 2:18 sa 19 nababasa. Ayun, okay, sige. Nakuha ko na. 2:18 ng unang Juan. Tika lang. Gets ko na, nakuha ko na. 2:18, 19 ng unang Juan. Nabasa mo na yan kanina eh. Okay na yan, nabasa mo na yan kanina. Next question. Okay. So, tatanungin kita ngayon. Yung sinabi dyan, ilagay nga natin sa screen yung verse, sila'y nagsilabas. Tatanungin kita, kaya ba sila tinawag na Antikristo dahil lang sa nagsilabas sila o may iba pang dahilan? Meron pa po dahilan. Anong dahilan kaya tinawag silang Antikristo? Yan, magandang tanong mo. Babasahin ko. Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwain at mga So yung binasa mo dyan na malulupit at masuwain, yan bang nasa 2:18-19, malulupit ba yan at masuwain kaya sila tinawag na Antikristo? Yes, kasi kapag hindi naman sinasabi ng Biblia, ulitin ko sasagutin kita, babasahin ko ulit sa 19. Huwag mo akong putulin, babasahin ko lang sa 19. Sila'y nagagsilabas sa atin. Dating kasama yon. Ngunit sila'y hindi
sa atin. Sapagkat, ngunit, subalit, kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Yun po. Okay. So, ang tanong ko nga sa'yo, kaya ba sila tinawag na Antikristo dahil lang lumabas sila? Hindi lang po yun ang dahilan, meron pa po silang mga ginagawa, kapatid. Okay. Iyang lumabas na yan, ano ang ginagawa nila kaya sila tinawag na Antikristo? Okay. Unang-una yung mga ginagawa nila, ang sabi Yang sa 2:18-19, huwag kang lumayo. Diyan sa 2:18-19, ano ang ginagawa ng mga Antikristo na yan kaya sila tinawag na Antikristo? Doon din ako mabasa sa unang Juan din, kapatid, hindi ako lalayo sa talata, sa Juan. Sa Juan din ako na mababasa. Babasa ako wag mo akong putulin. Unang Juan 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Alin? At ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayan, yan isa sa mga katuwiran o sa mga ginagawa ng mga anti-Kristo, hindi umiibig sa kapatid. Okay, sa makatwid, ang tinatawag niyang Antikristo, yung lumabas at saka hindi gumagawa ng katwiran at kabutihan sa kapatid. Yes. Okay. Paano mo naman kami binintangan na kami ay Antikristo? Bakit? Hindi ba kami gumagawa ng kabutihan sa kapatid? Yan ba ay akusasyon o yan ba ay obserbasyon? Okay, babasa ko ng talata, kapatid. Huwag mo akong puputulin. Andon sa, babasa ko ng talata sa Kawikaan. Hindi, sa amin, hindi kita pinagbabasa ng talata. Talata mo sa akin, paano mo nasabi na hindi kami umiibig sa kapatid? Ganito, paano mo nasabi na hindi kami gumagawa ng katwiran? Anong ebidensya mo? Meron akong ebidensya. Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sige. Okay na yan. Hindi mo ako sagot ng diretso eh. Okay na yan. Maubos oras ka sa katatanong sa'yo. Hindi mo naman sinagot ng diretso eh. Meron ako next question. Satisfied na ako sa sagot mo. Satisfied na ako sa sagot mo. Napakaganda yung sagot bro. ko eh. Pag satisfied na direct. Tanong ko sa'yo. Yung gusto kong malinawan, yung mga nakikinig, hindi lang ikaw. Hindi, wala kang kailangan i-explain. No need to explain. Moderator's time. Sandali. Sumasagot ako eh. Pinuputol mo agad yung sagot ko. Ako, teka lang, moderator's time. Moderator suggestion. Pag sasagot, meron tayong 30 seconds na explanation. Para yung parehas tayo. Para kung tayo naman na magsasagot, tatanong, yung sagot naman niya, 30 seconds yan, just to be fair. I-consume na lang natin sa 30 seconds yung explanation ng sagot. Okay ba yun? Kasi mauubos ang oras ko, moderator. Pagka yun nga. Kanya mga talata, patatapusin ko siya ng sagot. Kung ang sagot niya inabot ng 5 minuto, ubos niya ang pagtatanong. Sandali. As moderator, para maayos natin, Kenta Brad Ryan, pwede mo naman din gawin yung ginagawa niya. Pag ikaw satisfied ka na sa sagot niya, pwede kang mag-proceed to next question. Ang reason bakit may oras ang cross-examination, para concise and precise ang sagot. Mas precise mas maikli ang sagot mo, mas bigyan mo ng emphasis yung pagpapaliwanag mo. Ganun din sa DK, mamaya i-apply natin ang same rules. If satisfied na siya, yun nga kasi kayo nang hinihingi ko sa inyo, magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap. Ang sabi nyo, hindi naman kayo professional debate. Sige, okay na yun. Pwede na ako sa next question, sir. Sige, next question. Don't call me sir, bro. Hindi ako sir. Okay. Ryan, question ko sa'yo. Kung ang isang tao naniniwala kay Kristo, pero hindi naniniwala sa aral ng MCGI, ibig bang sabihin Antikristo siya? Ganito. Merong punto yung sinabi mo, pero ang sabi sa unang Juan 3,
18, mumunti kong mga anak, huwag kayo mag-ibig nagsalita ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Sa gawa at katotohanan hindi ka lang magsasalita ka, kadaldal, hindi gano'n sabi dito, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Sa katotohanan po kapatid, sa gawa. Hindi mo sinasagot Ang tanong ko, yung taong naniniwala kay Kristo, okay, pero hindi naniniwala sa MCGI. Okay, gaya namin, hindi kami naniniwala na sa MCGI. Pero naniniwala pa rin kami kay Kristo. Antikristo ba kami? Ang sabi kasi doon sa Tito 1:16 na binasa ko, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa, okay, sige. Speculation mo na yung nagpapanggap. Okay. So, ang tanong ko ulit. Uulitin ko lang. Hindi na kami. Sa isang taong naniniwala kay Kristo. Hindi na kami taong naniniwala kay Kristo. Pero hindi naniniwala sa MCGI. Antikristo ba yon? Yung mga gano'n naman kapatid, mayroong ibang punto naman yun tanungin mo ako sa nilatag ko. Kasi yun na nga ang tanong ko sa'yo. Yun nga ang nilatag mo kanina Ang Antikristo, yung Antikristo, sabi mo, yung mga hindi sumusunod kay Kristo. Mga tutol kay Kristo, kalaban ni Kristo. So, ang tanong ko nga sa'yo. Past time. Ano yung objection? Yung stand ko, makinig ka, Ramil Aramal. Yung stand ko, yung papatunayan ko na sinasabi doon sa Juan, na dati sa atin, kung mananatili sana sa atin, mananatili yun. Ano ang objection mo? Kung gusto kong malaman. Yung objection, Mr. Moderator, hindi ko stand yung iba, kasi hindi naman nakapakinig yun magtanong siya doon sa nilatag ko. Okay. So, bali ang reason kung bakit nag-object ka is because yung tinatanong niya ay hindi mo stand. Hindi ko stand yun. Ang stand ko kasi kapatid, yung lumabas, yung galing dati sa atin, hindi naman kaanib yun Okay, sige. So, yun nga yung sa umpisa pa lang ng sigwada ng salita mo. Ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Ayaw sumunod kay Kristo. Yun ang sinabi mo Kaya kita tinatanong doon. So, yung mga taong... Sandali lang, DK. Sandali lang. May objection ka ba? Ano bang objection mo? Yun yung gusto ko sagutin niya. Okay, kasi kanina... Gusto ko i-confirm, ang tinatanong mo ba ay tungkol sa mga nasa labas ng iglesia na hindi kumikilala sa aral ng MCGI? Kinukonsider kasi, ba yan sa Biblia ng Antikristo? Yun ba ang tanong mo? Oo. O sige, papalagpasin ko to. Brad Ryan, sagutin mo yung tanong. Okay, sasagot ako dyan. Ito, kahit hindi ko nilatag yan, sasagot ako. Roma 2:14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan ng kanilang sarili. Tinatanggap niyo ba yan, kapatid? So, ibig mong sabihin, yung mga hindi nakapakinig kay Kristo, yung mga taong hindi nakarinig ng mga aral ni Kristo, hindi tinatawag yon na Antikristo. Ay, hindi, kasi hindi ka nakapakinig ng aral. Okay, pag nakarinig ng aral ni Kristo. Saglit lang. Kung itutuloy natin sa 15, na nagtatanyag ng gawa ng kautusan, nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay Okay, sige, satisfied na ako. Next question. Ngayon, yung hindi nakapakinig ng aral ni Kristo. Kasi ang binabanggit mo, hindi nakapakinig ng aral ni Kristo, hindi Antikristo. Yung nakapakinig ng aral ni Kristo pero hindi naniniwala sa MCGI, Antikristo ba yon? Kung litra po litra yung hanap mo, walang mababasa. Pero ang sabi ng Biblia, doon sa Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ay siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Oo nga, naintindihan ko na nga. Tiga lang. Kundi ang nabasa mo na yan huwag mo lang ulitin.
Ay, bakit mo... Nabasa mo na, huwag na ulitin. Napaliwanag mo na, sinabi mo na yung mga yan, may kautosang nasusulat sa kanilang mga puso. So, ang tanong ko nga sa'yo, yung nakapakinig naman kay Kristo, pero hindi naniniwala sa MCGI, Antikristo ba yon? Yun naman, ang sa labas, Diyos ang umatol, di ba? Ang ano doon, nung punto. Tinatanong ko nga kung Antikristo ba yun? Saglit lang. Sagutin mo nga, Antikristo ba yun? Yung mga nakapakinig at saka hindi naman laban sa MCGI, sabihin ko na, sa Church of God, hindi yun Antikristo, kapatid. Okay, so hindi Antikristo. Yung sinasabi kong Antikristo, yung galing sa MCGI na lumabas, nag-rebuilding, yun ang Antikristo. Pero hindi ibig sabihin, kasi mayroong lumabas na kapatid na hindi lumaban sa MCGI. Sige, time na. Okay, sige. Bali 15 minutes, magsabi ka lang kung ready na para ma-start yung oras mo. Sige. Okay, start ko na? Okay. Dito kasi nag-start yan Yung kasing doktrina na yan o aral na yan, narinig kasi yan ng buong kapatiran. Nung pinariringgan ni KDR, si Badong, tungkol dun sa kanyang mga sinasabi. At meron tayong video niyan, kaya lang, wala tayong time para yan ay patugtugin. Ang sabi ni Sunny Catan dyan, yung ginamit niya, 2:18-19, na yun daw mga lumabas, nagsilabas, sila yung tinatawag na Antikristo. Hindi sila sa atin, ang sabi ni Sunny Catan. Ayan. So, dyan sa punto na yan, parang ang ibig nilang sabihin, once na ikaw ay lumabas sa MCGI, kasi syempre, sino pa ba naman ang lumabas? Kami naman yung tinutukoy niya, kaya nga siya banggit ng pangalan ko Okay. So, kami mga lumabas dyan sa MCGI, kami raw yung tinatawag na mga Antikristo. Lalo na ang tawag sa amin, mga nagrebelding kapatid. So, presumably, pag re-rebelde yan, mga lumabas sa MCGI, at nagkaroon ng mga podcast gaya ni Adel, ni Broccoli, at nung iba pa, na hindi naman kasama sa podcast, Ngayon ako naman yung titindig sa negative side. Tutol ako sa ganyang klase ng argumento ng kabilang panig na si Ryan, na para bang rebelde na kaagad kaming tinatawag niya na exiter ng MCGI. Ang pagiging Antikristo, ayon sa Biblia, hindi yung pag-alis o pagtutol sa MCGI. Tandaan niyo yun. Hindi ko tumutol ka sa MCGI, Antikristo ka na. Ang Antikristo po ay ang taong direktang tumatanggi at lumalaban kay Kristo. Yun ang Antikristo. Kaya ipakikita ko na ito'y kapangahasan, gaya nitong sinasabi nitong kausap natin, na itinuring kaming Antikristo, samantalang hindi naman kami tumatanggi at lumalaban kay Kristo. Ang tinututulan namin MCGI, hindi si Kristo. Paano kami naging Antikristo kung hindi kami kalaban ni Kristo? Okay, ngayon, puntahan natin yung kanyang talatang binasa. Yung unang Juan sa kapitulo 2, versikulo 18, ganito po ang nakasulat. Ang maganda, intindihin natin, huwag natin bigyan ng konklusyon. Mumunting mga anak, ito ang huling oras, gaya ng inyong narinig, na darating ang Antikristo. Kahit ngayon, lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Okay. So, sino raw itong mga Antikristo na ito? Tinuloy niya yung kasunod. Sila'y nagsilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ngayon, kami po, naniniwala na hindi sa amin ito natupad. Bakit? Bintang nyo lang yan sa amin. Bakit? Hindi naman kami yan sino ba? Yang tinutukoy na sila dyan. Kami ba yan na exiter ng MCGI? Tingnan natin kung sino yung sila dyan. At tuloy natin 19 yan, di ba? Ibaba natin ngayon sa 20. Kayo'y may pahid ng banal. Nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Ayan. Itong tinutukoy ni San Juan na ito na sila,
Ito yung mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Ito yung mga taong hindi nalalaman ang katotohanan. Sino ito? Ito yung mga taong ang alam ay kasinungalingan. Sino yan? Tuloy mo lang sa baba, makikita mo na kung sino yung Antikristo na tinutukoy dyan. Ang ginawa mo, pumunta ka sa Tito, 1:16. Out of context yon. Ba't lumundag ka ng Tito? Ba't kumuha ka ng paliwanag galing sa sulat ni Pablo kay Tito? Eh di out of context ka. Kumbaga, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pagmamagulang. Abay, kumuha ka ng istorya galing naman dun sa usapang mag-aama. Magkaiba yon. Alamin natin, huwag tayong bumasa ng out of context. Sino ba yung tinutukoy dyan na sila'y nagsilabas sa atin? Sino yung sila na yan na tinatawag na Antikristo dun sa 18? Ibaba mo lang sa 22, makikita mo na sagot. Ba't kailangan ka pumunta ng Tito? Basahin natin ang 22. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yan ang Antikristong tinutukoy, hindi yung Exeter ng MCGI. Ano ka? Ang laki naman ng problema mo sa buhay. Bakit ibinaling mo yung sisi sa amin at kami tinawag mong Antikristo? Yan ang masama, bintangero. Huwag kang magbintang nang hindi naman ikaw ang nagsalita. Ang nagsalita si San Juan. Kay San Juan mo rin kunin ang paliwanag kung sino yung tinutukoy niyang Antikristo. Nasa 18 yun Ibaba mo lang sa 22. Alam mo na kung sino yung tinatawag niyang Antikristo Sino yan? Yung tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Tanungin mo kami. Kami ba na Exeter ng MCGI? Tumatanggi ba kami na si Jesucristo, na si Jesus ay siyang Kristo? Hindi naman kami tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Tinatanggap nga namin na si Jesus ay siyang Kristo. Pinaniniwalaan namin na si Jesus ay siyang Kristo. So, paano kami yon? At tinutukoy dyan na Antikristo, yung tumatangging si Jesus ay siyang Kristo. Pinaniniwalaan po namin na si Jesus ay Kristo. Okay, ngayon, sa makatwid bagay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yun pala ang Antikristo. Yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Hindi naman kami tumatanggi sa Ama at sa Anak. May mga nakasama si San Juan ng una, ayaw maniwala kay Kristo. Tutol kay Kristo. Hindi nila tanggap ang kapangyarihan ni Kristo, hindi nila tanggap ang kapangyarihan ng Ama. Yan ang mga tinatawag ni Kristo na mga Antikristo. Yan ang Antikristo matatawag. Tingnan nyo, ang katunayang yan nga ang mga Antikristo. Tingnan nyo, basahin natin ang unang 1:22. Ganito ang nakasulat. Uulitin ko lang sa inyo. Nasabi, ang tumatanggi na si Jesus ay isang Kristo. Kami ba? Ano ang aming paniniwala? Basahin natin ng Juan 20:31. Ano paniniwala namin kay Kristo? Ang sabi rito, pakinggan nyo nakasulat. Ngunit, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano ang aming paniniwala na mga Exeter ng MCGI? Naniniwala kami na si Jesus ang Kristo. Yung nasa unang 1:22, yun ang Antikristo, yung tumatanggi na si Jesus ay Kristo. Di bintangero ka niyan, pinagbintangan mo kami, ang paniniwala namin si Jesus yung Kristo ang katunayan, na si Jesus nga ang Kristo o Anointed One, basahin natin, ito ang paniniwala namin. Lucas 4:18. Ano nga ba si Kristo? Pakinggan niyo ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat ako'y pinahiran ng Diyos, upang magdala ng mabuting balita. Yung pinahiran, ibig sabihin, anointed, o Christos, o Anointed One. Pinaniniwala kami ron, na si Jesu Kristo ay pinahiran. So, paano mo kami tinutulan? Paano mo kami binintangan o bintangero ka lang talaga? Naniniwala kami na si Jesu Kristo ay pinahiran. Ito pa paniniwala namin. Unang Juan 4:2, pakinggan nyo ang nakasulat. Dito'y nakikilala nyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Datapot ang espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang sa Antikristo na inyong narinig at ngayon nasa sanlibutan na. Alin daw po yung Antikristo? Yung hindi nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparitong nasa laman.
Ang paniniwala naman namin, si Kristo na paritong nasa laman. O so, paano kaming naging antikristo? Di mali na naman yung bintang mo. O isa pang talata, ikalawang Juan 1:7. Ano ang paniniwala namin? Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at antikristo. Sino raw yung antikristo? Yung mga nagsilitaw sa sanlibutan na hindi pinapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman. Yun naman ang paniniwala namin. Si Kristo naparitong nasa laman. Ang katunayan na yan nga ang paniniwala namin, pakinggan nyo po, 14:6 ng Juan. Yan ang paniniwala namin Si Kristo naparito bilang daan. Ang sabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan. So, yan ang aming paniniwala. Ngayon, ano pa isang paniniwala namin? Naniniwala ba kaming si Kristo'y naparitong nasa laman? Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ano ang aming paniniwala na mga nag-exit sa MCGI? Yan din, na si Hesukristo'y berbo na nagkatawang tao. Di hindi kami lalapat doon sa ikalawang Juan 1:7 na magdarayang nagsilitaw sa sanlibutan yung hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y napariritong nasa laman. Pinahahayag naming naparito siyang nasa laman. Sa unang Juan 4:2, sinasabi namin na si Hesukristo'y naparitong nasa laman. Pag hindi mo pinahayag yon, ikaw yung antikristo. So, paano mo nasabi kaming antikristo? Yun yung aming sinasampalatayanan. O bintang mo lang yan sa amin dahil wala kang magawa. Dahil ang gusto mo lang, kaming nag-exit, pasamain mo ng pasamain. Kinakarakter assassinate mo kami. Ganyan ang nangyayari. Ganyan ang laban na gusto nyo mangyari sa amin. Dahil kami, naniniwala na kami ay mga taong lumabas na hindi tutol kay Kristo. Lumabas kami tutol sa aral ng MCGI. Hindi kami antikristo, anti-MCGI kami, iho. Hindi antikristo. Ang katunayan nga ngayon, si Soro nga ngayon, Kristo pa rin pinangangaral Hanggang nga ngayon, pagka nananalangin kami, ang Panginoong Hesus pa rin ang sinasabi namin Paano kami naging antikristo niyan? At saka huwag kang bintangero kami gumagawa ng masasama. Paano mo kung bibintangan malulupit, masuwayin? Sino ka? Who are you? How dare you? Paano mo kami bibintangan? Nakita mo ba mga gawa namin? Nakita mo ba kami kung paano nabubuhay sa araw-araw? Yan ang sama sa inyo, mga matatabil ang dila. Mga miyembro kayo ng MCGI, wala naman kayong sapat na ebidensya, puro kayo paratang. Ito pag-usapan natin, Biblia. Tagtarin mo kami ng talata, hindi mo kami tatagtarin ng mga akusasyon na ginagawa mo. Masama yung ginagawa mo, puro ka pagbibintang. Mag-usap tayo sa talata. Kita mo, yung unang Juan, yung unang Juan na yan, sino yung tinutukoy na antikristo riyan? Nandiyan din lang ang laman ng talata 18, ituloy mo lang sa bandang ibaba, makikita mo na kahulugan. Sino yung antikristo riyan? Hindi basta yung lumabas. Yung lumabas, na pagkatapos lumabas, ayaw nilang sumampalataya kay Kristo. Yon ang tinatawag na antikristo. Sorry to tell you, hindi kami yan. Kaya yun lang ang mapapayo namin sa iyo, kaibigan. Huwag kang bintangero. Ang tumatangging si Jesus ay Kristo, yon ang tinatawag na mga antikristo. Kaya hindi lalapat sa amin yung talata na yan. Dahil kung nabuhay kami, kung nabuhay kami sa panahon ng mga apostol, mananampalataya kami na si Jesus ay Kristo. At tiyak kami, hindi kami aalis doon. Never kaming aalis doon. Dahil mismong mga apostol ang nakasama ni Kristo, na taga-akay namin. Never kaming aalis doon. Kaya ang tunay na kahulugan ng Antichrist sa Biblia, yung mga tumatanggi kay Kristo, mga lumalaban kay Kristo, mga tutol kay Kristo, hindi po ang lumabas o tumututol sa MCGI. Ang tawag po sa amin, anti-MCGI doctrine. Satisfied ka na? Huwag ka na magbibintang. Dahil hindi po kami anti-Christ. Dahil hanggang ngayon, Kristo ang ipinangangaral namin sa aming kapwa-tao. Parang ganito. Kumbaga, anti-viral kami. Okay? Meaning, laban kami sa sakit na dulot ng virus. Okay? Ang lumalaban sa viral infection, yung antiviral na gamot. Okay. Ang viral infection, yung influenza.
ang antiviral infection, yung influenza, kumbaga, ang antiviral na gamot, yung gamot ng nanay ko, 1 minute. Tamiflu. So, ano ibig kong sabihin? Ang antiviral, kami yung lumalaban doon sa virus. So, hindi kami antikristo. Anti-MCGI kami. Anti-doctrine kami ng MCGI. Dahil yung doctrine ng MCGI, hindi naman makakristo. Gusto mo patunayan namin? Sa susunod na tindig ko, na patutunayan namin sa inyo. Kaya ang tinutukoy na antikristo, yung tutol kay Kristo, laban kay Kristo, tinatanggi si Kristo, hindi kinikilala si Kristo. Yan ang antikristo. Gusto mo pa ng isang antikristo? Mayroon pang isa, yung nasa Apokalipsis, yung hayop na may 7 ulot 10 sungay, na siya ring 666, na mayroong kasamang bula ang propeta na ibubulig ng Diyos pagdating ng araw, kasama ng Diablo. Yon antikristo yon. Yon, mababasa mo yung mga talata, hindi kami nagbibintang. Kinukuha namin ang kahulugan ng tunay na antikristo sa Biblia.